Hello po mga kababayan, John DGTV po. Bumabalik ulit sa inyo. At meron tayong gagawin. Yan po ay PCL. Ang problema nito ay lumalabas lang yung RDGL niya. Bali, hindi mo na siya mapapatay. Hindi na siya ma-off pagka pinindot mo sa remote at saka sa pinaka button niya. Tapos sabi ng may-ari kung magawan pa ng paraan, kaya ngayon ginagawa natin. At may na-discovery akong isang capacitor na lumubo. Yan ang hawak-hawak ko ngayon. Bali ano po siya, matagal na daw itong nakastock, mga isang taon na. Hindi nila mapanuoran kasi ang lumalabas yung kulay lang. Bali yung pula at saka blue, malabas yung green, lahat ng mga kulay ng nandyan lumalabas, kaya walang picture o kaya video na lumalabas. Ang busis po okay naman, kaya ngayon nire-repair natin, kaya tanggal natin mga kapasitor. Tinignan ko, inobserbaran ko yung board niya. Wala naman ako nakita kung anumang mga kahina-hina lang mga piyesa na maaaring nasunog o ano. Tapos chinik natin yung mga linya, okay naman. Yung mga nakapalibot doon sa papuntang top-board niya, chinik natin, okay naman yung ano niya, yung mga pyesa, wala namang short o anong bagay. Kaya ang hinala ko, ito lang yung capacitor, mga capacitor. Siguro yung capacitor na nakita ko diyan na lumubo, isang capacitor, bali ang value niya ay 25 volts at saka 470 microfarad. Kaya ngayon pinapalitan natin, tinitingnan natin kung okay pa yung ano niya. Mamaya makikita nyo kung anong sira niya. Nung napalitan ko yung capacitor ay tinisting ko siya, ganun pa rin yung problema niya. Kaya tayo, observe tayo sa mga iba pang mga piyesa, chinek natin. Yan, tinatanggal natin ngayon yung ng capacitor, ng mga tingga na nakadikit. Kabayan, kung kayo po ay napadaan sa ating channel at hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo at pakihit na lang po ng notification bell para pag mayroon tayong mga bagong i-upload sa ating channel, una kayo mabigyan ng notification, una kayo makapanood sa ating mga video na ina-upload. Yan po, matagal tayo hindi nakakagawa ng mga video kasi ang problema sa cellphone natin, nagkakaroon ng problema. At ngayon ito po in-upload ko. Marami po akong i-upload sana, kailang hindi mga tapos. Mayroon akong mga video na hindi natapos pero nagawa na yung TV. Nung nagawa na siya, hindi ko na siya, nakalimutan ko na siyang i-continue yung ating ating video. Siguro pwede ko rin siguro i-upload yun. Mayroon pa tayong mga yung LG na OLED TV, yung 55 inches. Ang problema naman na ito, supply sa screen niya o kaya sa ilaw ng screen. Ginawa natin ng paraan pero umiinit yung na. Ngayon yan po, nire-repair natin yung board ng wala pa pong nakabukas, tayo pa lang po. Malinis pa yung board.
Kaya maganda i-repair pagka ganito. Yung wala pang ano tawag dito, nakahawak o kaya nakabukas ng naka-repair ng board. Yan. Yung capacitor na yan yung ilalagay natin. Testing ko yung niya paa. Yan. Ang umuusok na yan yung yung soldering iron ko na nakadikit sa insenso. Yan. Pasensya na kabayan pagka mga ganyan kasi nakalagay lang sa isang tabi yung ating cellphone, yung ating camera, tapos saka tayo gagawa. Ang siguro dyan, baka nakikita nyo naman kung anong mga ginagawa. Kaya hindi natin mapapansin minsan ang ating multitester hindi nakikita sa camera. Pasensya na po mga kababayan sa ating mga na hindi natin napapansin minsan kasi mayroon ako dyan stand pero lang siya, mababa, kaya kung minsan kahit na nakaharap sa camera ay hindi nakikita pa rin yung niya, yung screen ng tester natin. Yan ngayon, i-repair natin ngayon. Nagkamali pa nga ako dyan sa paglagay kasi yung nalagay ko yung tinanggal ko. Hindi ko napansin pala. Yan. Inihinang natin. Yung iba rin na nakita natin medyo kailangan ng hinang. Inihinang na rin natin yan. Yan kabayan. Ina-analyze natin kung paano natin ibalik yung pinaka-picture niya. Maganda to kasi parang bago pang TV na ito, hindi pa masyado siguro nagamit nila. Pero yan ngayon tinire-repair natin. Dalawang TV ito, yung isa siguro na-upload ko na rin yun noon. Ang pinakasira din noon ay backlight at napalitan natin yung backlight. Yun, napagana natin. Yan, nililinis natin ngayon yung board. Siguro yung mga talsik ng hinang na hindi natin maano minsan, yun ang natin. Yan na siya. Inano natin ngayon. Kaya nag-ano pa ako kung anong posisyon niya kasi kasama na yung plastic na pinaka-cover niya. Yan. Yan siya. Titesting natin ngayon kung okay na yon, kaya lalagyan muna natin ng screw yung mga ground niya. Ayan, ano ko pa kasi hindi naka-align doon sa ayan yung napansin ko na yung nilagay ko pala yung luma, hindi yung bago na nasa tabi. Kaya tinanggal ko ulit. Ay balik ko yung dating niya, capacitor yan Ayan, papalitan natin yan. Linisin muna natin yung butas para madali natin may pasok yung capacitor na ipapalit natin. Yan siya. Bali 3 kapasitor ang pinalitan natin diyan kabayan. Yung pinaka malapit doon sa screen niya, sa backlight niya. Tapos yung isa doon malapit sa audio niya. Bali yung mga kapasitor na yon, mayroong nag-change value na. Imbis na 470, umaabot na lang siya ng 200, parang mababa na o kaya ng value niya. Yung naririnig nyo ngayon, yung isang TV na ginawa natin. Yan na sa kabayan. Yan yung kapasitor na yun natin.
Yan. Nililinis natin yung paa. Kasi kinabit ko na yan siya una, tapos tinanggal ko ulit kay ganun pa rin siya. Akala ko may iba siyang problema. Kaya tinanggal ko muna. Tiningnan ko, inobserbaran ko kung ano pang mga sira ang lapit doon. Madali lang to kabayan, ano natin nagawa. Bali hindi na tayo nag-cut ng ating video kasi ano lang naman, madali lang naman siya nagawa. Yan yung una, malapit po yan sa 12 volts na na supply. Yun yung filter niya na filter capacitor niya, yung pinalitan natin. Yan ngayon ititesting natin. Titingnan natin kung okay na siya. Yan yung unang capacitor na tinanggal ko at pinalitan. Ngayon, lalagyan muna natin ng kasi yung ground niya nandun. Para kung okay na, diretso na siya agad. Yan. Yan sa kabayan. Lagyan natin ng screw. Habang naglalagay tayo ng screw kabayan, yung mga napadaan na po dyan sa ating channel, subscribe na po kayo. Paki-hit na lang ng notification para lagi po tayong updated sa mga ina-upload nating mga bagong video. Paki-like na rin po kung nagugustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo po yung video. Pasensya na po kabayan yung mga minsan may mga nagko-comment na ang comment nila ay ba't hindi ko daw ipinapakita yung yung tester natin, yung volt na tinitest natin doon sa board. Yun yung sabi ko kanina na nakalagay lang kasi yan sa tabi yung natin. Kaya nyo po minsan ipapakita ko po kung anong mga voltahe, kung ano po nasusukat natin. Yan na siya. Bali tayo po ay nag-ano pa rin po. Nag-aaral pa rin parte sa mga ganitong repair po, mga TV na mga bago. Kasi nasanay tayo sa may likod dati. Yan, titesting ko po ngayon. Try natin kung kung okay na siya. Tapos, yan ngayon, natin. Tiningnan ko kasi hindi ko makita yung ilaw, yung pala nandun sa harapan. Yan siya ngayon. Hindi lang nakikita, pero ipapakita ko po yan kung anong problema niya. Yan. Nakikita naman natin yung ilaw. Nag-iiba-iba yung kulay niya. Yan. Ibig sabihin wala pa po. Medyo problemado pa. Kaya binunot muna natin. Ganun pa rin siya, walang pagbabago. Ayan. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung anong pinakasira niya. Yan ang sira niya. Lumalabas yung logo niya, pero ang pinaka-problema yung pag umabot na po doon sa yan, malabas yung pula, green, tsaka yung blue niya, yung RGBL niya. Yan. Nakita naman natin. Yan. Yan na yun siya, yung niya. Yan.
Yan yung tatlo. Hindi ko na naipakita sa inyo kung ano pang, yung doon sa dulo na yon, yun yung inano natin. Pinalitan yung kapasitor na yon. Tapos, yung may isa pa, basta tatlong kapasitor ang pinalitan natin dyan. Doon supply lahat yon sa pinakakulay niya. Yan ang ipinakita natin. Nung napalitan natin yan, yan na yung pinaka ano niya. Yan. Bali, sa ngayon, ititesting na natin yan. Kapasitor lang po, tatlong kapasitor. Yung doon sa pinaka malapit sa buses, tapos malapit doon sa malapit sa main IC niya, yung pinaka CPU na ano niya, yung pinaka main IC sa video at saka sa mga audio niya. Yun yung pinalitan natin. Yan kabayan yung nagawa natin ngayon. Ang pinaka problema lang yung mga kapasitor lumubo at saka yung nag-change value yung iba kapasitor. Kaya ganun ang labas ng ano niya. Labas na lang yung kulay, yung pula, blue, at saka green. Yan ngayon, ititesting na natin. Titingnan natin kung okay na siya. Yan yung cover niya. Tatakpan ko at titesting natin kung wala nang problema yung ano niya. Yung ginawa natin. Yan siya. Lagyan na natin ng cover. Hindi ko na po binilisan kasi kung minsan binibilisan ko yung video pagka mahaba yung ating yung video na ginawa natin. Kaya binibilisan ko yan ngayon. Hindi ko na binilisan yung ano natin. Yung speed niya normal lang yan. Tsaka hindi na tayo nag-post tayo no, anong naghahanap ako at napalitan ko yung dalawa pang kapasitor. Yan, lalagyan na natin screw ngayon. At ititesting natin kung okay na. Yan lang kuminsan problema kabayan, pero hindi naman lahat na ganun ang naging problema. Kuminsan, mayroon lang nag-open na fuse niya doon sa papuntang screen ano niya sa top board niya. Pero ito hindi na siya nag-ano. Hindi na, walang ano, chinik ko lahat ng mga kapasitor na ano doon. Tsaka yung fuse niya, okay naman lahat. Kaya isa lang suspect ko, yung mga kapasitor na nagbago ng value at siya lumubo. Nung pinalitan natin, bubalik na yung pinaka-ano niya, pinaka-video niya. Yan. Ngayon, nag-ano tayo ngayon. Sinasara natin, nilagyan natin ngayon screw para may ititesting na siya pag nakasarado. Kung magbabago pa ba o ano. Yan siya. Kabayan, Jan BGTV po. Ayan po ang pangalan ng ating channel. Sa mga baguhan na po dyan, alam ko sa mga ano to, magkakaroon lang tayo ng yan lang po, no? Hindi tulad kasi yung iba parang ikinukumpara tayo sa ibang mga vlogger o kaya sa mga YouTuber din na ano na magagaling na o kaya mga matagal na mga ano. Tayo po ngayon ay nag-uumpisa pa lang sa ating channel. Kaya may mga bagay pa minsan, masalamat naman sa comment nyo minsan, kaya nababago natin. Ayan na siya. Ayan.
Yan yung ano niya. Yun yung pinaka-cover niya. Iya. Ang tagal na rin natin hindi nakagawa ng video dahil sa cellphone po. May problema sa cellphone natin kaya hindi natin nakakagawa ng video. Sa ngayon, umpisa na naman tayo at salamat din sa mga nag-subscribe. Ngayon, umabot na tayo ng mga 300 plus na. Dati, nung nag-umpisa ako, nasa 60 hanggang sa umabot ng 100. Basta gawa lang ako ng gawa ng video. Ngayon, ayan na po. Titesting na natin. Kumuha lang ako ng antina. Nasa labas kasi ng antina ko. Tsaka yung antina ko na lang yan. Ano lang yan. Yung parang direct na doon sa pinaka niya. Kaya makita natin ngayon mamaya malabo pa yung pinaka signal doon sa Pero okay na po yan. Tinisting lang natin. Ayan, kumuha ko ng antina doon. Inayos ko pang antina sa labas. Kabayan, salamat po sa mga walang sawang mga subscriber natin dyan. Saka mga ibang technician din na tumutulong sa atin. Salamat po at kung may mga suggestion kayo, suggest lang po kayo at tanggapin natin. Kasi bago pa po tayo, hindi pa natin masyado kabisado po yung mga bagay-bagay. Bago rin akong technician, dati kasi mga ginagawa ko yung mga may likod na TV. Ngayon, mga LED na. Kaya nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Salamat din sa mga ibang technician na minsan nagpapayo, nagbibigay ng suggestion. Ayan. Ayan na po siya. Ayan. Yung TCL. Lumabas na po. Tapos ayan na siya. Nalabas na yung no signal. Ayan siya. Ayan. Lumabas na yung mga display niya. Yung mga apps na nandyan. Ayan siya. Nag-ano pa ako kung akala ko sa tina ko may problema. Yan pala sa setting. Yan. Ang ginawa natin dyan, ilagay natin sa antenna, tapos nag-search tayo, auto search po tayo sa Yan. Okay na po yan, kabayan. Na na po natin yan. Ngayon, i-ano po natin yan. Ibababad natin kahit na 2 oras lang muna. Tapos pag okay siya at walang problema, saka natin i-deliver. Para at least sigurado tayo na talagang okay na siya. Ayan na yan, kabayan. Yan. Naghanap tayo ng isi-search. Yan. Lalagay natin sa air. Kasi nakatibol siya. Yan. Ngayon, nagsi-search siya ng ng channel. Kailang yung antenna natin medyo mababa, kaya medyo malabo yung malabo yung signal na pumapasok o yung niya. Maraming salamat sa pagpunta para nakihatid ang kailangan ng regalo para i-celebrate ang opening ng cafe natin ngayong araw na ito. Ayan, kabayan. Salamat naman dahil nagawa natin.
mas ano ngayon, mas iba siya ngayon kaysa ano, kaysa mga dating nire-repair natin. Kasi dati talagang mga likod lang, may mga likod na TV. Ngayon LED. Kaya sa mga baguhan dyan, yan, aral-aral pa rin. Maging ako po nag-aaral pa rin hanggang ngayon. Maingat lang sa mga ano kasi sensitive yung mga screen. Ayan na siya, oh. May mga lumalabas na channel. Ang importante na ibalik natin yung picture niya. Ayan. Ano siya ngayon? Nag-auto searching. Auto searching siya. Matagal na rin po tayo na hindi nakagawa. Pasensya na mga kababayan. Tsaka nabisi tayo doon sa mga ginagawa natin ng mga TV na minsan hirap din gagawin. Ang pinaka-problema dyan, walang pyesa minsan. Yan ang pinaka-problema niya. Yan na siya kabayan. Malabas ng mga channel niya. Kahit na medyo malabo lang yung channel. Mababa lang ang tina natin. Ang ginagamit ko kasi yung TV Plus. Pinahiram ko sa customer ko kasi wala siyang TV Club Plus. Kaya antina lang yan. Okay na yan yung ano natin. Gawa natin ngayon. Medyo madali lang siya na ginawa natin. Mga kapasitor lang nagpalit tayo. Ang una nating tiningnan, yung mga voltahe niya kailang hindi na ipakita sa camera. Tapos pangalawa, nag-observe tayo, physical check. Nakita natin yung mga kapasitor. Iyan yung ano natin ngayon. Kaya kabayan, salamat po sa pagtsatsaga din minsan. Ngayon TCL tayo, yung ginawa natin TV. May mga amplifier din po ako na nire-repair. At nandun sa ano ko, ayan na siya, ayan. Okay na siya, nalabas na yung picture na video niya. Yan siya. Pakinggan natin ang magkasunod na payag ni Colonel Francis Margaret Padilla at ni Rear Admiral Salamat po Vincent Trinidad. sa inyong panonood. At walang sawang pagsubaybay po sa ating channel, pag-follow. Salamat po kabayan.